Welcome to my final prediction at Miss Universe Philippines 2025. Hello Corobelas, mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming po salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Ngayon, ang aking final prediction sa Miss Universe Philippines 2025. Nakakaloka! Ang hirap ng desisyon, maghirap talaga kung sino ang papanaluni ng bonggang-bongga. But guys, syempre may mga criteria for mga performance nila since press presentation hanggang sa national costume competition, tapos kung ano ang hinahanap ng Miss Universe organization. Yun ang aking ang aking criteria, yung face card, yung talagang lumalaban tayo para makakuha ng corona doon sa Miss Universe. Diba? So, eto guys, ang aking top 20 to number 11. Pasok! Ayan, nakita na ninyo ang aking top 20 to number 11. So ngayon, isa-isahinan natin ang aking number 10. Kakaloka ito yung aking number 10 to number 1. Hirap na hirap talaga ako. Madali kasi guys pumili ng pasok sa top 20, pero napakahirap silang pagkasyahin sa top 10. Ay nako, may gusto nga ako doon sa sa top 20 to number 11 ko na gusto kong ipasok sa top 10, mga dalawa talaga. Sa puso ko, pero kinukontra ng utak ko ng bonggang-bongga. Sobrang sikip talaga ng top 10 for today's video. Nilagay ko sa aking number 10 Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. O diba? Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. Hindi ko talaga siya nakikitaan ng pang Miss Universe Philippines. Mas gusto ko siyang maging Miss Grand Philippines o kaya ibang pageant ang pupuntahan niya. Hindi ko raramdaman kahit anong kahit ang galing-galing niya sa lahat ng performance niya, everything. Wala naman akong maipipinta sa mga performance sa beauty at saka anong meron siya, pero hindi ko talaga siya nakikitaan na corona dito sa Miss Universe Philippines. Maganda, magaling, everything, pero no talaga for Miss Universe Philippines. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 10. My number 9 sa aking listahan, Baguio City. Nakakaloka. Gwendolyn Soriano. Ito din, same as Sultan Kudarat. Ganon din yung nararamdaman ko talaga ng bonggang-bongga sa kanya. Wala akong nakikitang kukoronahan siya bilang Miss Universe Philippines. Pero nakikitaan kong kukoronahan siya ng ibang crown dito, kung ano man ang meron dito sa Miss Universe Philippines na pwedeng ipotong sa kanya. Yun lang yung nararamdaman ko, pero bilang Miss Universe Philippines, wala akong nakikita at wala akong nararamdaman na meron kay Baguio City ng bonggang-bongga. Number 8 sa aking listahan, Taguig. Oh my gosh. Ang sakit nito para sa akin I really love Katrina Ligado. Pero so far, number 8 siya sa aking listahan. Hindi dahil wala akong tiwala sa kanya, hindi dahil wala akong ano ba tawag dito, nararamdaman na makukuha niyang corona, pero
I don't know. Sinunod ko lang yung puso't isip ko. Kung papasok siya sa 5, wala akong problema. Kung mananalo siya ng corona, wala rin akong problema. Pero dito sa aking prediction, number 8. Kumabog siya sa evening gown, sa Q&A kumabog din siya, pero sa swimsuit hindi ko siya masyadong bet doon. Pero still, number 8 sa aking listahan, Taguig. My number 7 sa aking listahan, Siniloan Laguna, Iliana Marie Aduana. Parang si Chelsea Fernandez din to, na hindi ko nakikita ang manalo ng kompetisyon. Pwede siyang mag-compete sa ibang pageant, pero not Miss Universe pageant. I don't know, siguro may standards lang ako when it comes sa beauty queen na ipapadala natin sa Miss Universe, at hindi siya yun. But I love her, I super trust her, I super alam mo yun, yung panatag ka pag siya ipapadala, pero wala akong nasisense na manalo siya ng kompetisyon bukas. I don't know ha, pero yun talaga yung nararamdaman ng puso't isip ko. Promise. Kutob-kutob na lang ako dito. Kasi lahat naman sila nag-perform, lahat sila pasabog, lahat naman sila may mga kakulangan, pero kutob-kutob na lang ang aking eksena for today's video. Kaya nilagay ko sa number 7, Siniloan Laguna, Iliana Marie Aduana. My number 6 sa aking listahan. Number 6 na to, pasok to sa final question ha. Laguna. Eloisa Haud. To be honest, nagdadalawang isip ako, ilalagay ko ba siya sa number 6? Kasi yung kanyang preliminary interview at saka yung kanyang evening gown, talagang hindi talaga giving. Mabuti sinalba siya ng kanyang swimsuit competition. I'm being honest, ang hirap niyang itaas ng bonggang-bongga para sa corona. Pero kung makoronahan man siya bukas at kumabog siya bukas, hindi ako mag-violent reaction. Wala akong opinion na masama or masamang tinapay sa kanya. Thus, sir. Kaya nga nilagay ko pa rin siya sa aking top 6 kasi based lang doon sa performance na ibinigay niya. Kung ano ba ang hinahanap ng universe, possible kasi na siya din ng kabog, o di ba? So, Laguna, number 6 sa aking listahan. Nakakaloka, ang hirap guys. Sobrang hirap. Hirap na hirap talaga ako ng bonggang-bongga sa mga sa kasalukuyan ngayon kasi napakasikip talaga para sa kanila kung sino ba ang na number 1 ko, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. But eto na ang aking number 5. Number 5 sa aking listahan, Gabby Carballo ng Cebu City. Walang duda, walang pag-iimbot, pasok sa banga. Performance, lahat ng ginawa niya since press presentation hanggang sa national costume, talagang ipwinesto niya talaga yung sarili niya sa top 5. That's why ganun ako ka-confident. Nakakabog talaga siya sa top 5 ng bonggang-bongga. Gabby Carballo ng Cebu City. Next, number 4 sa aking listahan. Ano to? Sugal to. Sugal yung aking pag-ranking sa kanila. Bohol, Tyra Goldman. Face card talaga siya eh. May height, may face card, may talino, lahat sa kanya. Ang hinahanap ko na lang sa kanya ang kumabog at mag-perform. Pero yung performance niya ng preliminary competition, okay naman, hindi na masama. Pero kung pag-uusapan natin kung ano ang hinahanap ng universe, siya ang tinuturo ng puso't isip ko. Ganun. Kaya pasok na pasok, kabog na kabog sa number 4, Bohol, Tyra Goldman. Ang hirap guys, promise. Sobra akong nahirapan talaga dito. Number 3 sa aking listahan, or possible na top 10 lang din to. Pero i-number 3 ko siya kasi nagbigay siya ng matindi at bonggang-bonggang performance. Hindi ko pwedeng underestimate yung galing niya at saka yung capability niya na umabot ng top 5. Ngayon, nasa top 3 siya. Win-win Marquez ng Muntinlupa. Number 3 siya. Oh my gosh. Ang hirap. Promise guys, hirap na hirap talaga ako. Kasi wala akong sentimental favorite dito sa mga nasa top 6 ko.
Wala talaga. As in, hirap na hirap ako. Magbe-base ba ako sa performance? Magbe-base ba ako sa gusto ng Miss Universe? Kung magbe-base talaga ako sa gusto ng Miss Universe, parang ito ang lalabas ng bonggang-bongga. So, ngayon, number 3 na si Muntinlupa sa aking listahan, Win-Win Marquez. O, diba? Nahirapan talaga ako. Number 2, number 3 pala si Win-Win. Number 2, for sure ako lang sa kanyang naglagay dito ng bonggang-bongga. I think. Pero naniniwala kasi ako na kailangan ng ebidensya para ilagay. Basta, iba ang kutob ko sa kanya. Kung hindi man siya mga green, may corona talaga siya sa Miss Universe Philippines. Hi. I love her so much. Pasay, Amanda Russo at my number 2. Alam mo yun, pag makita mo siya ng stand out, sa lahat ng girls na nandun bago mag-awarding sa preliminary competition, stand out. Hindi siya gumagalaw, stand out. Meron siyang technicalities na problema, pero kayang malagpasan. Kayang ayusin. Ang kanyang comm skills, perfect. Ang kanyang beauty, perfect talaga. Ang kanyang height, wala tayong pag-uusapan dyan. Kumbaga superstar na, kumbaga dating, appeal, charisma, nasa kanya talaga, nasa kanya lumulukob ang mga at feeling ko aabot talaga sa 5. I don't know lang ramdam talaga ng puso't isip ko ng mga balahibo ko, nakakabog talaga si Amanda Russo sa aking number 2. At ngayon, again, ang aking number 1 at ang aking Miss Universe Philippines 2025, Maria Atisa Manalo ng Quezon Province. Si Atisa, feeling ko, nararamdaman ko na siya sa mga veterana, si Atisa lang makakarating at deserve ng corona. Ganon yung feeling ko Kung hindi si Atisa mananalo, newbie mananalo. Yun talaga yung pakiramdam ko. Kung hindi man si Atisa mananalo, newbie ang mananalo. That's why sobrang sugal na. Pero kung performance kasi yung basihan natin, magpakatotoo tayo. Sinimplihan lang niya at hindi siya yung pangabog. Just like Sultan Kudarat, just like Siniloan Laguna, just like Muntinlupa. Sila talaga ang top-notch sa pagkabog at saka pag-emote at saka pagpasabog, di ba? Pero wala akong nakikita sa kanyang sa kanila at nakakay Atisa Manalo lang talaga yung hindi ko alam. And hopefully tumama ako this time. Kasi last year, siya ang predicted winner ko pero second runner-up lang siya. Chelsea Manalo ay naging second place ko lang din pero nag-title siya. Ito lang naman ay sa kutob ko Huwag kayong magagalit sa akin. Kutob ko lang naman ito. At hindi ibig sabihin na kung ano ang number 1 at kung sino ang nasa prediction ko ay siya ang mananalo at kukoronahan bukas. Kutob ko lang to, sa pakiramdam ko lang to, sa nakikita kong hinahanap ng Miss Universe organization ay ito, si Quezon Province, Maria Atisa Manalo. Kung hindi man siya, si Amanda Russo. Kung hindi man siya, si Labuhol. Di ba? Ganon, di ba? So, pasensya na guys, wala akong masyadong explanation kasi sabi ko kung magde-duel ako doon sa performance, iba ang lalabas. Pero sinunod ko yung puso at isip ko Talagang nagtalo-talo sila. Nagtalo-talo yung puso at isip ko kung sino ba talaga ang karapat-dapat makoronahan sa araw ng kinabukasan. At sino ba talaga ang magiging representative ng Pilipinas sa Miss Universe na gaganapin sa Thailand. That would be all guys. Comment down below lang kayo kung ano ang inyong violent reaction. Okay lang. I-bash na ninyo ako kung i-bash. Pero syempre, minsan kasi yung kutob ko pumapalo, di ba? Minsan hindi natin tinitingnan yung performances pero yung kutob mo di ba? Iba yung yung kutob pag pag mangibabaw, di ba? Nakakaloka, di ba? Oh my gosh.
Ayan guys, ang aking number 1, Maria Atisa Manalo. Ang aking number 2, Amanda Russo. Ang aking number 3, Teresita Marquez. Ang aking number 4, Tyra Goldman. Ang aking number 5, Gabi Carvalho. Ang aking number 6, Eloisa Haud. Ang aking number 7, Siniloan Laguna. Ang aking number 8, Taguig, Katrina Ligado. Number 9, Gwendolyn Soriano ng Baguio. And number 10, Sultan Kudarat Chelsea Fernandez. Maraming salamat sa suporta. That would be all. This is Gaysel Ortega again and again. Maraming salamat. Paalam!